Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match. Ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po sa edisyong ito ng Ang Tipo Kong Negosyo. Ngayong April 19, 2013, ako po si Tess Ramirez, ang aking partner na si Director Thelma Dumpit Murillo ay nasa linya na ating komunikasyon. Director Thelma, good morning! Good morning, partner. Kamusta po sa ating mga suking taga-subaybay sa programang Ang Tipo Kong Negosyo? Ayan. Partner, nandito tayo ngayon sa DAP, sa Development Academy of the Philippines sa Tagaytay City. At kasama tayo, isa tayo sa mga participants dito sa DevComNet Planning and Team Building. So, buti pa kayo dyan, nagpapalamig sa Tagaytay. Dito sa Quezon City, napakainit. Super init ba dyan, partner? Mainit. Oo, kasi summer, ano? Kaya ngayon, ang best time talaga para sa mga kababayan natin na lumabas, explore, summer, it's more fun in the Philippines. Correct. Kaya sinimulan nyo na sa pamamagitan ng pagpunta dyan sa Tagaytay. Mamaya ba, iaakit din yung mga bundok dyan? Nako, hindi, walang oras. At medyo puno naman yung aming schedule. Kahapon, natapos si Secretary Coloma, nagpaliwanag tungkol dun sa ano ba yung mga trends ngayon sa pagdating sa social communication, yung mga ganun ba, na kailangan gamitin bilang government information officers ngayon. Parang sumusunod daw tayo sa, Agos o yung para makakommunicate tayo ng mas maigi sa ating mga kababayan. That's right. Kasi serbisyo publiko di ba yung linya natin. So dapat ay ma-maintain na yan. Correct. Hanggang ilang araw kayo dyan sa Tagaytay, Director Thelma? Ay, overnight lang naman. Kahapon lang. So maya-maya matatapos na rin at makakauwi na rin. Kaya lang, hindi nga ako makakapag-stay sa ating program. Okay, basta mahalaga nag-enjoy kayo dyan. Masaya na rin kami pagka ganyan. Dapat mag-outing din ang tipo kong negosyo next time. Diba? Anyway, bago ako tuluyang magpaalam, partner, ilan lamang mga dapat alalahanin ng ating mga kababayan pagdating ng Mayo. Kasi alam na ba petsa ngayon? April 18, di ba? Ay, 19 na pala. 19 sa Mayo. 16 hanggang 19. Magaganap na po ang IFEX. Alam mo ba yung partner? Ito yung annual exhibition namin. Yes, at programa rin yan ng Department of Agriculture. Yes, DA Amas kasama ang DTI SITEM. So silang dalawa ang nag-oorganisa nito. Actually, natigil ito ng 1 taon eh. Tapos, itinuloy ngayon para mas malaki ang trade exhibition. Napakaganda nitong trade fair kasi this is for food nga pala. Kasi ibig sabihin ng food ay International Food Exhibition. So lahat ng mga gustong
o naghahanap ng mga international buyers. O tapos yung meron mga ibebenta. Ayan, dito po, lumahok na kayo. So, IFEX, gaganapin po sa SMX Convention Center, pinakamalaking food show sa bansa, kung saan magkakaroon po ng pagkakataon yung ating mga small and medium enterprises na makilala ng mga buyers at importers ng fresh and processed food products. Okay, so pagkakataon na nila yan. Oo, so habang may panahon pa, isang buwan pa, May 16, a little less than a month. Pwede pa po kayong sumali, kaya tawagan nyo na kaagad ang DA AMAS o ang SITEM. Yan, so ano ba yung mga numbers natin, Marela? Andiyan naman, Marela, na lang yung numbers mamaya. Pwede mong i-announce mamaya yung numbers. Sa SMX Convention Center, SM Mall of Asia. Kita-kita po tayo dyan. Partner, punta tayo. Okay. So, ang hirap yata ng malayo ang komunikasyon, Oo nga eh. Bago maputol ang linya, magpapaalam na ako, partner, at sa susunod na linggo na lang tayo magkikita. Okay ba yun? Alright, ingat kayo dyan, Ma'am Dama, ha? Thank you very much, partner Tess, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Have a nice weekend po. Okay, bye. Ang aking partner na ngayon ay nasa Tagaytay, si Director Thelma Dumpit Murillo. Meron na tayong 16 minutes, mga kaibigan, makalipas ang alas 8 ng umaga. Makinig sa mga pinakamainit at nangungunang balita at talakayan. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Okay, we're back. At Marela, mamaya, pwede na bang banggitin yung telephone number to contact para doon sa IFEX event? Hahanapin pa. Alright, abangan niyo po yan, mga kaibigan. Itong programang Ang Tipo Kong Negosyo ay hatid sa inyo ng PBS, Bureau of Broadcast Services at ng Department of Trade and Industry. Napapakinggan niyo po every Friday, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, nationwide at worldwide. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa aming website. Yan ay sa www.pbs.gov.ph. Bukod sa DZRB Radyo ng Bayan, kami rin po ay napapakinggan sa aming kapatid na himpilan na DWBR-FM 104.3 MHz. Sa production, kagapay natin si Miss Marela Diam Castro, si Miss Marjorie Posas, at sa technical side, si Engineer Rene Itable at June Paladan sa DWBR naman. Dumako na tayo sa first segment po ng Ang Tipo Kong Negosyo. Bet ko yan. Since ang tema ho ng episode natin this morning, April 19, 2013, mga kaibigan, ay Extreme Land Adventures. Ating pupuntahan yung mga magagandang tanawin dito sa ating bansa. Mga magagandang lugar na pwedeng paglibangan at pwedeng dausan ng kahit na anong klase ng event. Alamin ho natin na kapag kayo ay magtutungo sa Albay, meron ho dong tinatawag na ATV Ride to Mayon. So ngayon nasa line ho ng ating communication si Mr. Cyril Francis Jan, ang owner ng Your Brother Travel and Tours. Alamin natin kung ano ba itong tinatawag na ATV Ride to Mayon. Good morning, Mr. Cyril. Good morning po. Kumusta po kayo? Maaga sa lahat ng mga nakikinig sa ating program ngayong umaga. Mainit po ba dyan sa Legazpi ngayon? Oh, napakainit. Kasing init ng napakagandang Mayon Volcano na nandito sa Legazpi. Siguro marami ho yung nagtutungo ngayon dyan, ano? Opo, kasi summer po, then isa sa mga pinakamagandang oras at buwan na papunta sa Legazpi ay ang summer ngayon.
Then, hindi masyado umuulan, kaya maganda yung weather. Doon sa mga nagpupunta po sa Legazpi City, sa Albay, ay talagang gusto nilang ma-experience yung kanilang trip sa Mayon, Mount Mayon, ano. At meron nga tayong tinatawag na ATV ride para doon sa mga listeners po natin. Mr. Cyril, ano po ba itong tinatawag na, o ibig sabihin ng ATV? Opo, ang ATV po ay isang all-terrain vehicle. So, para siyang motorsiklo na 4 ang gulong. So, ginagamit siya sa mga lubak-lubak na daan at mga daan na hindi pwedeng mapasok ng isang motorsiklo o isang sasakyan. So, napakaganda ng sasakyan na ito kasi sakto siya doon sa Mayon Volcano kasi ang Mayon Volcano ay isang vulkan nga na tipong isa sa pinaka-active na vulkan dito sa Pilipinas. Ngayon, sa mga trail na nadadaanan niya, may mga ilog ito at mga bato-bato na ilinabas ng vulkan. Oo. Meron na po bang mga celebrity dito sa bansa natin at international celebrity na nakatry ng ATV papuntang Mayon? Madami na po. Sila Congressman Manny Pacquiao nakapag-ATV na po dito sa Legazpi. Sila Aga Mulak at iba-iba po pong artista like si Chris Aquino nakapag-ATV na din po. Then lately lang po ang isa sa pinaka-sikat na nag-try ng ating ATV tour dito sa Legazpi ay si Zac Efron. Wow, na-try na din pala. Opo, na-bisita niya na po ang Legazpi at nag-enjoy siya sa kanyang bakasyon dito. Ano sabi niya sa kanyang experience? The Philippines is fantastic. Yun lang sabi niya. Then, sobrang siyang natuwa kasi kahit sa Mayon Volcano, kahit sa gilid sa foot ng volcano ay may nakakakilala pa rin sa kanya. Actually, may picture nga na kasama ng isang taga rito sa Legazpi na nung nakita siya halos nagsisitakbo pababa dun sa may ilog para lang makapagpa-picture kay Zac Efron. Ayun talaga. Yung ATV trail na yan, mahaba ba? Gano'ng kahaba? Ano yung mga madadaanan? At may istorya ba doon sa mga madadaanang bahagi dyan? Opo. So, nagsimula ang ating ATV tour last 2007. So, it was created by my father, Councilor Chan of Legazpi City, sa kanyang pag-ATV dito sa Mayon Volcano. Dahil po sa foot po ng Mayon Volcano, there's villages around na sakop pa din po ng Legazpi. So, palagi po siya nandun sa mga area yun. Sine-check po niya yung mga taga-on. Then yun, nung napuntahan niya po yung last 2006 na lava, naisipan niya po na isa po itong magandang lugar para pwedeng puntahan ng mga turista at pwedeng maging activity dito sa amin sa Legazpi. So, yung trail po namin, magsimula po sa ating ATV site is 9 kilometers going there, then 9 kilometers going back. So, hindi lang po siya isang ATV trail na paikot-ikot sa isang lugar or a few minutes lang na trail. Yung trail po natin, yung basic ATV trail is 2 hours back and forth. Lalapit po kayo sa Mayon Volcano as far as 6 kilometers away from the crater. 6 kilometers? So, nasa paanan na po tayo ng Mayon Volcano pag nandun po kayo sa ibabaw ng lava. Then, hindi lang po siya, ATV driving. Pagdating nyo po dun sa may panan, sa may lava, mayroon po tayong ginawang base camp na ngayon, hinahawakan na po ng barangay para din po sa parang project na din po nila para makatulong din po tayo sa mga taong nandun sa area yon. Maglalakad po kayo paakyat dun sa lava, then pababa po, pwede po kayo sumakay dun sa zipline na connected po sa lava, pababa po dun sa parking area ng ATV. So far, wala pa naman nung nahuhulog, mula wala po. Opo, bago natin... Baka matakot sila wala. Bago po natin ibuksan para sa mga turista ang lahat ng activity dito sa Legazpi, sinisigurado po natin na lahat po yon ay safe at lahat po dumaan sa mga tamang
proseso para masigurado natin ang kalidad at seguridad ng mga pumupunta dito, ang mga bisita natin. Ayun. At tsaka talagang dinadayo yan, Gustong Opo, matry ng marami, yung ATV tour tumayon. Opo, nag-start lang po kami noon sa iisang ATV. Isang motorsiklo lang po. Last 2007. Naging parang ano lang nga po parang yung mga turista noon, pag may mga bisita po, 1-2 tao, sinasakay lang po namin yung ATV, ay yung turista sa ATV namin, saka po dinadrive po namin sa papunta dun sa area yon. Then pabalik po, pinatatype namin sa kanila. Nagustuhan naman po nila at nag-suggest sila na kung pwede daw madagdagan kahit 1 o 2 para din po, pag may mga bisita po, sila na lang yung magdadrive tapos mag-guide sa kanila. So, doon nag-start yung parang idea na magdagdag kami ng ATV. Ayan. At ngayon pa po, sa pag-promote at sa sobrang dedikasyon na para mai-boost yung tourism natin dito sa Legazpi. Kasi dito po sa amin, nandito na lahat ng mga magagandang lugar. Kailangan lang natin ng promotion at mas lalo na ng activity. Para nga po, pag pumunta dito ang bisita natin, hindi lang nila makita at ma-appreciate yung ganda ng Mayon at iba-iba pang lugar dito. May gawin din silang activity. That's right. Yun ang pinaka-importante. So, Mr. Cyril, nasa inyo yung pagkakataon ngayon para i-invite yung ating mga listeners na dayuhin ang Mount Mayon at itry na mag-ATV tour. Opo. So, this is Cyril Chan of Your Brother Travel and Tours. We are the original ATV service provider here in Legazpi. And iniimbitahan ko po kayo na sa lahat ng mga listeners natin at sa mga nakikinig ngayon na pag pumunta po kayo ng Legazpi, itry niyo po at huwag kakalimutan na puntahan ang Mayon Volcano using an ATV. Isa po sa pinakamagandang adventure na pwede nating i-offer ngayon at isa sa pinakamagandang trail dito sa Pilipinas. Isang world-class experience po. Okay, very well said. Maraming salamat, Mr. Cyril. Opo, salamat po. Okay, good morning. Si Mr. Cyril Francis Chan, mga kaibigan, ang owner ng Your Brother Travel and Tours. "27 after 8, magbabalik po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo pagkatapos lamang ng ilang pagunita. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. 738. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Legal na kami! Legal na kami! Tuloy-tuloy po tayo ang programa Ang Tipo Kong Negosyo sa inyong ipilan DZRB Radyo na Bayan 738 kHz sa inyong talapitan. Legal na kami ang ating next segment and this time ang ating naman hong makakasama ay si Mr. Philip Bartilet. Siya ho ang president ng Agap Bulusan Incorporated. Mr. Philip, good morning. Welcome po sa programa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning po. Kalakasang pagbati po sa inyong lahat. Kami po ay nagagalak. At naimbitahan niyo po kami dito sa inyong program. Mga gusto naman hong tuklasin, mag-explore yan sa Mount Bulusan. Nako, yung mga mahilig mag-trek ngayong summer. Kumusta naman ho ba yun ang mga nagpupunta dyan ng mga tao? Nag-enjoy po ba sila? Nag-enjoy po. Lubos-lubos po yung pag-enjoy natin ng mga trekkers dito sa Bulusan Volcano. Po, kasi napakaganda po ng mga activities natin dito. Eco-adventure po talaga. Marami sigurong gustong pumunta sa Mount Bulusan para itry yung trekking. Gaano po ba yung kataas, Mr. Philip? Yung Bulusan Volcano mountaineering po natin, ang taas po ng vulcan mismo is 1,565 meters above sea level. Oh. Opo. Anong level po yung difficulty ng trek dyan?
Pakiulit, ma'am. Ano pong level ng difficulty sa pag-akyat po niyan? Ng mga bulusan? Dito naman po ay moderate. Although considered po ng mga mountaineers natin na major climb po ito, pero ang difficulty po is moderate. So kaya-kaya po ng mga beginners kasi magagaling naman po ang guides natin. Hindi lang po talaga sa guiding, pati pag-motivate sa inyo na talagang maabot niyo po yung summit ng Bulusan Volcano, which is an active volcano po, no? Isa po sa active, sa 6 po na active na volcano. Pero very safe po ito kasi palagi po tayong may coordination with PHIVOLCS. Okay. Dapat lang well-coordinated sa PHIVOLCS dahil kung hindi, delikado. Di ho ba? Yes, ma'am. Opo. But it adds to will po, ma'am. Lalo na po sa mga talagang adventurous, nandun din po palagi yung safety natin. Pagkatapos, still po, sinusigurado naman po natin yung safety at sa thrilling po talaga. Kasi isa po sa active. Nako, bago umakyat sa napakataas na bundok na yan ng Mount Bulusan, ano ba yung mga dapat na paghandaan? Physically po dapat at saka mentally fit po tayo. So, kailangan po rin may exercise tayo before po na mag-trek. Tapos, kailangan din po natin yung mga gamit. Ano po? Yung kailangan po natin ng at least backpack po na nandun yung mga gamit natin tulad ng tent. Saka yung mga damit naman po natin na pang-akyat din po, ready to pulit tayo. Raincoat, jacket, sweater or long sleeve. Tapos mga dry fit po na mga kagamitan. Trekking shoes, gloves. Tapos kailangan din po natin ng tubig. Yung cellphone natin, wag natin kalilimutan. Camera. Yung insect repellent natin, sunscreen lotion. At saka mga personal first aid kit po. Yung vitamins nyo, regulators, kailangan po natin yan. Pero yung tubig nakakabigat din dun sa pasan-pasan. Gaano karaming tubig ba yung pwedeng dalhin, paakyat? Actually, ma'am, kailangan lang po natin ng mga 1 liter. Yung pag-akyat natin, galing po sa ating base camp, doon po sa Bulusan Lake, papunta po doon sa Agingay Lake. Ma'am, may 3 po tayo kasing lakes na dadaanan. Kaya napakaganda po ng ating trekking. Kasi Bulusan Lake, Agingay Lake, wherein nandoon po yung base camp na makikita mo yung kabuuan po ng Bulusan Volcano na yung aakyatin. At saka doon naman po sa crater, nandoon naman po yung ating Blackbird's Lake. Dito po sa Agingay Lake, ma'am, meron po tayo dyan water source. So, yan po yung tunay na mineral water, spring water, na hindi nyo na kailangan talaga magdala ng madaming tubig kasi meron po doon. At saka potable po yun. Doon po umiinom yung mga trekkers natin. Hindi na problema yung tubig, ano ho? Hindi na po, ma'am. Okay. Opo, hindi na po. Mr. Philip, balita namin yung mga illegal fishers, loggers, at iba't iba pa na illegal ang gawain ay natulungan nyo, nagawa nyo silang i-convert na maging environmental officers. Paano nyo ginawa yun? Actually, ma'am, meron po tayong programa na tinatawag na Preserve BPND, Biodiversity Conservation and Ecotourism Support Project, na kung saan yung Department of Trade and Industry isa po namin sa mga project partner. So, ang ginagawa po natin, tinutulungan po natin yung ating mga maralita doon na nagkakaingin. Kasi alam mo, ma'am, di ba, isa po talaga sa mga, parang salarin na rin, sabihin natin, yung patuloy na pagkasira ng ating kagubatan, yung property. Yes. Kaya po ngayon, ginawa natin yung mga splash-and-burn farmers natin, yung mga fishers natin, even yung mga asawa nila, sinali natin doon po sa naturalist guiding training with the Department of Tourism at kasama na rin po natin yung pagpapatrain doon sa kanila. Being a wildlife enforcement officer, kasama din po natin yung DNR. So ngayon po, ang ginagawa natin, training natin, sila na po ngayon ang na-deputize na WIO at saka mga tour guides, mga eco guides or naturalist guides ng DOT na dahil din sa pag-guiding, nagkakaroon po sila ng income. At saka set aside na nila, nakakalimutan na nila yung kanilang dating mga traditional na mga pag-illegal tulad po ng mga pagkakaingin, at saka iba pa po. Maganda yung negosyo nyo niya. May kasamang advocacy, nakakatulong talaga sa mga kababayan natin na minsan ay naligaw ng landas, di ba? Opo. At hindi lang po yun, ma'am. Pati po yung mga umaakyat din po, ma'am, mandatory din po, nagtatanim sila.
Maganda yun. Pag mag-trek po, kailangan may isang seedling ka. Mas maraming seedling, mas maganda. Kami na po nagpo-provide ng mga native na mga seedlings na itinatanim doon sa taas. Okay. Para naman yung continuous po yung reforestation natin. Hindi lang tayo mamamasyal, maibabahagi din natin yung ating pag-aruga sa ating Oo, maiwasan yung tuluyang pagkakalbo ng ating kagubatan, di ba? Mr. Philip, sa mga nagbabalak pumunta dyan para mag-trek, ano yung iyong advice sa kanila? At kailangan ba magpa-schedule ang akyat bago pumunta? Yes, ma'am. Very important po na sabi namin, ang bottom line talaga po ng lahat. We don't want to ruin your fun. Kaya safety po talaga number one na concern natin. Kailangan po talaga magpa-register muna kayo kasi via online po kasi kailangan po may security clearance tayo with local government units, yung PNP. So, napoprofile po namin lahat ng umaakyat. Tapos, may ID po na ginagawa. Kaya pag-akyat nyo po, may ID kayo. So, in case din po, alam namin kung halimbawa may konting aberya, alam namin kung paano, sino ang hahanapin. Yun po. So, kailangan po yung registration, may online po kami na nag-aasikaso para po sa concern kung may medyo malayo kayo, even internationally. Yung Wild Boars Help Desk po namin, may email address at saka contact number. Sige, pakibanggit mo, Mr. Philip, para sa kanilang iba pang katanungan. Opo, yung contact number po para sa Wild Blues and Outdoor Adventure and Recreational Sports Help Desk, 0919-223-1536. At saka yung email address, wildboarsfield@yahoo.com. Wild Horse? Wild Boars Field. Wild Boars. Opo. At yahoo.com. Opo. Alright. Yung cellphone number is 0919-223-1536. Yes, ma'am. Tama. Opo. Okay. Maraming salamat, Mr. Philip, sa lahat ng impormasyon. At sana, one of these days ay makarating kami dyan sa inyo para itry mag-trek sa Mount Bulusan. Opo. Welcome po kayo dito para makita niyo po yung Bulusan Volcano Natural Park at ma-enjoy niyo po yung thrilling at saka iba-iba pang mga adventure activities natin. Alright. Maraming salamat at magandang umaga. Si Mr. Magandang po. Mabuhay po tayong lahat. Salamat. Si Mr. Philip Bartilet, mga kaibigan, ang president ng Agap Bulusan Inc. Meron na tayong 38 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Una sa balita, laging pasok sa banga. Yan ang DZRB 738 kHz, naghahatid ng totoong balita. Ako nga pala si Maki de Guzman, Mascom student ng Trinity University of Asia, para sa Radyo ng Bayan. Konektado ka! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Abigail Lim ng New Era University. Nag-aanyayang laging makinig sa Radyo ng Bayan ng Philippine Broadcasting Service. Hatid sa inyo ng himpilang ito ang mga programang may makabuluhang impormasyon at balanseng pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Halina't makinig sa Radyo ng Bayan ng Philippine Broadcasting Service. Dahil dito, konektado ka! Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Okay, balik tayo. At this time, may announcement si Miss Marela Jem Castro. Doon sa mga nagtatanong at nais na makaalam ng detalye tungkol sa IFEX event, Marel, saan sila dapat na tumawag? Nakausap ko na si Miss Lou Soriano, aming coordinator for this event, na para sa mga gustong sumali sa IFEX event, please contact Leia Ocampo, the project director, at 831-2366 or access the website www.ifxphilippines.com. Sa May 16 po yan, 16 to 19, sa SMX Convention Center. Para po sa mga gustong bumisita, 100 pesos lang ang entrance fee, at para sa government employees ay libre. Tapos merong discount sa estudyante. Alright. Maraming salamat, si Marela. At samantala, pagkatapos po nating mag-ATV ride sa Mayon at mag-trek,
Pagkatapos ating isagawa ang trekking sa Mount Bulusan, this time caving naman ang ating gagawin. Ano ba yan? Puro nakakapagod na activity. Ano ho? Pag-akyat ng bundok, ngayon ay pagpunta sa mga kuweba. Ano ba yung inyong naiisip na paraan para i-spend ang summer vacation? Ito ho, binibigyan namin kayo ng idea para naman sa ganon ay kahit paano makapaglibang kayo sa kabila ng napakatindi ng init ng panahon natin, di ba? At the same time, syempre makapag-enjoy. Ang nasa linya naman ho natin ng komunikasyon ay si Miss Jennifer Bakiran, ang OIC ng Cagayan Provincial Tourism para sa detalye ng caving in Cagayan sa atin pong segmentong ito. Savings all my love for you. Miss Jennifer, good morning. Good morning po, at good morning din po sa lahat ng nakikinig sa atin din ngayon. Kumusta naman kayo dyan sa Cagayan ngayon? Maaliwalas po ang panahon at maayos naman po kami dito sa Cagayan. Yung mga turista, marami na ba dyan? Lalo na ngayon at summertime po, talagang ang pinupuntahan po ang Cagayan pag ganitong mga panahon, lalo na sa caving ng Cagayan. Oo, tinatawag nga kayong caving capital of the Philippines, di ba? Opo. Ano bang klaseng caves meron dyan? Yung inyong mga talaga ipinagmamalaki, Miss Jen? Opo, kasi marami po kaming kuweba rito, about more than 300 caves. And ang National Museum po ay lagi pong nag-e-explore dito, lalong-lalo na kasi meron tayong nahanap dito sa aming probinsya, yung oldest human remains ng Pilipino. At yun ang tinatawag nating Calauman. Ito ay nahanap sa ating famous Calao Cave. Ayun. Gaano na kayo katagal nag-caving? Yung personal experience yung sa caving, Miss Jennifer, para naman malaman namin, at magkaroon ng lakas ng loob yung iba na hindi pa nakakapag-try na gumawa niyan. Opo, mga elementary ako ang una kong pasok sa Calao Cave. Ang Calao Cave kasi is an easy cave. Pero nung mga high school, na pasok ko na rin yung medyo technical na cave, yung ating Shera Cave, kung saan kailangan mong mag-crawl, kailangan mong lumusot sa mga maliliit na daan. Ayun. So almost about half my life, which is mga 15 years na ako nagki-caving. Napakatagal na pala. Ano bang masasabi niyong mahirap na parte ng pagki-caving? Ang pinakamahirap, yung tipong hindi mo alam kung anong meron sa kabila ng or sa dulo ng kuweba. Oo. At yun na rin yung part ng adventure, Kasi syempre, maganda yung nagugulat o nasusurprise ka sa anumang makikita mo sa kuweba. Ang pinakamahirap kapag hindi ka prepared at kung wala kang guide. Oo, naku, yung nakakatakot doon. Hindi mo alam yung lalabasan mo. Oo nga po. Nangyari na sa amin yun kasi syempre, nung kabataan, gusto mo mag-explore, kala mo, kaya mo lahat, gano'n. So, hindi kami nakikoordinate sa mga guides. So, nangyari, nawala kami sa kuweba. So, sa mga turista, lagi namin pinaalala na kailangan may guide lagi pag pumapasok sila ng kuweba. Kasi talagang hindi mo alam kung anong pwede mangyari sa'yo sa loob ng kuweba. Oo nga dapat mag-ingat, diba? Pero nangyari rin ba, Miss Jan, sa inyo yung halimbawa nakapunta kayo dun sa masikip na lagusan, tapos nahirapan kayo makalabas? Opo. Anong ginawa nyo nung nangyari yun? Kailangan kasi may presence of mind kapag gano'n. Kailangan matandain ka rin ng mga iba't ibang nadaanan ninyo, yung mga characteristics ng mga bato na nadaanan ninyo, kailangan matandaan mo para paglabas, alam mo rin yung dadaanan ninyo. Talagang presence of mind, saka meron kang willpower na gusto mong lumabas talaga ng kuweba, at saka strong pa. Paano kung halimbawa matatabang tao yung pumasok? Tapos wala nang ibang way palabas, kundi yung sa masikip na lagusan na yon. Ayun nga po. Babalik ka. Kailangan bumalik. Kung saan ka
Meron mga ganong kuweba na isa lang yung entrance at saka exit. Yes. Oo. So, may choice ka. Oo. Ganun, ano na rin yan, choice na rin ng guide kung tinitignan na rin niya ako yung bills ng tao, kung saan niya ilulusot yung ating mga turista. Okay, Miss Jennifer, yung mga turistang dumadayo ngayon dyan sa inyong lugar, sa Cagayan, kumpara doon sa nagdaang taon, mas mataas ba ngayon? Ay, oo naman po. Malaki ang tinaas ng ating tourist arrivals dito sa Cagayan. Basing on our collection, for the past, comparing for the past 3 years, netong year na to, nag-double ang ating collections of entrance fees sa may Calao Caves alone. Wow. Ito yung recorded pa lang. Kasi yung ibang kuweba dito sa Cagayan, hindi pa nare-record yung mga tourist arrivals nila. Wala pang system. Pero ang talagang may system ay yung Calao Caves. And we are glad na talagang lumalaki ang ating tourist arrivals. And nakikilala na rin tayo worldwide kasi ang lumalaking arrivals talaga ay ang ating foreign tourists dito sa Cagayan. Ayan, okay. Yung mga kabataan na walang hanap buhay, natutulungan nyo ba sila? Halimbawa, nag-volunteer na maging tour guide. Pwede ba yon? Ay, opo. Isa kasi sa programa yan ng ating butihing gobernador, Alvaro Trinidad Antonio, na bigyan din ng pagkakataon yung mga, kunwari, out-of-school youth. Hindi lang po kasi out-of-school youth, meron din yung mga kababaihan na walang trabaho at wala naman din ginagawa sa bahay. So, nagbibigay kami ng seminars katulad ng paggawa ng souvenir items or paglagay nila ng mga tindahan sa may Calao Caves, along Calao Caves. Tapos, binibigyan din namin ng training ang mga kabataan on tour guiding. Sa katunayan nga, itong mga out-of-school youth na to nakakaipon at nabibigyan ng pagkakataon na by June, nagkakaroon sila ng pagkakataon na mag-aral. Tapos may rule din kami na pag school days, bawal silang mag-guide. During weekends lang talaga. Okay, magandang yun, programa di ba? Sana magtuloy-tuloy lang, para maraming matulungan. Opo. Okay. Miss Jen, before we let you go, syempre yung mga do's and don'ts sa caving, baka meron kang gustong i-share pa sa amin? Nasa inyo yung pagkakataon? Okay. Sa ating do's and don'ts, syempre katulad ng nagta-travel, una, kailangan alam mo yung area, mag-research ka, mag-research ka tungkol sa weather, tungkol sa mga tao doon, sa kanilang kultura. Tapos, magtanong-tanong ka rin sa mga nakapunta na sa lugar na yon, kung sino may experience na doon, para kahit pa paano, makapag-prepare ka ng iyong equipment, ng iyong mga, kung meron mang tools na kailangan, lalo na sa caving, kailangan mo ng kasing ilaw kasi, flashlight at saka kandila, kasi baka maubusin ka ng baterya, meron kang pangalawa pang source of light. Yun kasi yung mga medyo dangers sa caving. Tapos, you prepare yourself, your body, and your mind, kasi talagang kinakailangan ng strength ng katawan, lalo na at may, depende kasi sa degree ng difficulty ng caving, may mag-swimming ka, kung minsan magpo-crawl talaga, at talagang isisingit mo yung sarili mo sa maliliit na butas, ayun. Tapos, malagkit din yung mud sa cave, so kailangan talaga malakas din yung iyong paa. So, yan, prepare yourself. And then, thirdly, you always have to coordinate. It's either sa barangay, kung saan yung kuweba, tapos humingi ka ng guide. Kasi, kailangan talaga, meron tayong guide pag tayo yung nagkikaving. That's kahit right. na expert na tayo. So, dapat physically fit, tapos bawal din yung may sakit sa puso, lalo na. Yes, diba? correct. Kung anong dinaramdam. Okay, Oo, maraming salamat, Miss Jennifer, for your time, dito sa Radyo ng Bayan. Maraming salamat din po. Kunin ko na rin po itong pagkakataon na imbitahan po ang ating mga kababayan, ang ating kapwa Pilipino na inyo namang i-explore ang Cagayan. Para maiba, magkuweba naman po kayo dito sa Cagayan. Maraming salamat po. Okay, walang anuman. Maraming salamat din.
Ang officer in charge mga kaibigan ng Cagayan Provincial Tourism Office, si Miss Jennifer Bakira ng ating nakausap kanina. 50 minutes after 8. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. 738. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Sulyap-sulyap. Okay, kayo po ba'y hiningal na sa ating ginawang paglalakbay? Ngayon, hindi pa tapos yung ating paglalakbay ha, sapagkat ang ating pupuntahan naman ngayon ay Bohol. Ang magandang lalawigan ng Bohol. Naku, nakarating na ako dyan. Lalo yung kanilang Panglao Island, nakaka-miss. Ano po? Pero ang ating pupuntahan ngayon ay ang Danao, Bohol. Nasa line ho na ating communication si Mr. Ray Donaire, Tourism and Marketing Manager. Good morning, Mr. Ray. Ay, nawala. Sa layo. Sige, kukonekta tayo ulit kay Mr. Ray Donaire. Magpapaalala po muna tayo. Sandali lamang po mga kaibigan. Maliing makinig sa DZRB Radyo ng Bayan, 738 kHz. Swak na swak sa balitang para sa'yo. Ito po si Mara Sokgang, Mascom student ng Trinity University of Asia. Basta sa Radyo ng Bayan, konektado ka. Hello mga kaibigan, ito si Saivy Contreras, isang Mass Communication student mula sa Trinity University of Asia. Bilang isang estudyante, mahalagang malaman natin ang mga pangyayari sa ating bansa. Kaya tara na at makinig ng DZRB Radyo ng Bayan 738 kHz dahil dito siguradong konektado ka. Okay, sa ating segmentong pasulyap-sulyap, nasa line na nga po natin si Mr. Ray Donaire, Tourism and Marketing Manager ng Danao, Bohol. Good morning, Mr. Donaire. Yes po, good morning po. Well, good morning from Danao. Kumusta po kayo dyan sa Bohol? Yes, enjoying the summer. It's very hot. The sun's out, definitely. Everyone's having fun under the sun. Okay po ba ang temperature dyan sa Bohol ngayon, Mr. Donaire? O Donaire? Yes, okay naman din po. Yeah, we're getting used to the heat day in, day out. So, summer is definitely here. Yung po mga nagbabalak na magtungo dyan sa Bohol, dahil ang edisyon pong ito ng Ang Tipo Kong Negosyo dito sa Radyo ng Bayan is Extreme Land Adventures, at yung Extreme Danao Adventure naman ang inyong ipinagkakapuri dyan sa Bohol, ano, especially dyan sa Danao. Bakit adventure sports po ang napiling imahe ng Danao? Yes, Danao wanted something different, you know, something that will complement yung natural beauty niya. Kasi in Danao, you can find a very majestic gorge, and we have also a flowing river, and our caves very interesting. So, it's very synonymous to adventure. That's why yun nga yung choice ng mga tao dito na ginawa nating adventure capital or adventure location in the Philippines. Merong tinatawag na Danao Adventure Park yan di ba? Yes, Danao Adventure Park. All of natural attractions regarding the Wahig River Gorge, the caves, cave systems. Ito yung fort ni Francisco Dagohoy, if you remember. He's the one who had the longest revolt against the Spaniards. So this place, the park in itself, is located in his fort. Kailan nag-pikman sa park, Ray? Ano? Yung yes. pikman sa park, anong Pikman mga sa month park. yun? Yes, this month, summer months, peak season for the local tourists. So we are actually very much busy at this time of year. During December too, yung holiday season, we're getting much of the Europeans or the Westerns kasi getting cold from where they are, so they want something a little bit warm. So they transfer here and do their vacation here in the Philippines. Yes, talagang malaking tulong yung income ng park sa community ng Danao, malaki yung contribution. Yes, indeed. Yes, very much.
did you know that Danao was, in 2003, was the poorest town in Bohol? And when they started doing this ecotourism venture, slowly it has risen up from a class 6 municipality to the top 3 municipality, top class 3. So with the revenues coming in from tourism, we have provided subsidized hospitalization to the locals in Danao. With that comes rural scholarships, rural microfinancing. We also have we now have free ambulance service, by the way. So when it comes to adventure, you need not worry if something happens, and of course nothing has happened yet with our park regarding adventure and stuff. But we have to be ready. So free ambulance service. That's for the park and for the locals also. We have socialized healthcare, environmental protection, supplemental feeding, and all of this have been generated because of the income of tourism brought about by adventure tourism. That's good. At doon sa inyong top extreme land adventures, Mr. Ray, may activity na tinatawag na Swiss Slide, di ba? Nakamamatay ba talaga yan? Ba't ganun ang pangalan niya? Nakakatakot naman. Swiss Slide. Yeah, it's just a play with words actually. Well, Danao made its name because of that. Swiss Slide, it's our zip line. You zip through the Wahig River Gorge. That's actually 200-meter zip. So that's pretty much very deep. Okay. So you have the whole panoramic view of the river. So very, very exhilarating. You do 2 zips going to the opposite gorge and then back. So there's no other way to come back but doing the zip. So yeah, it's safe. Yung natin, quality ng material, everything is international grade. So safety-wise, we are there. One more thing also, we have currently the plunge. We have the highest canyon swing in the world. What you basically do is just jump off. If you want to do some jumping off, jump off a cliff. The ramp is 100 meters up the river gorge. You jump off, and then what happens next? You do a 75-meter free fall and a substantial 100-meter swing. If you're heavy, you swing farther. If you're light, you swing just a little under 100 meters. So all of this adventure can be found in Danao. Okay, well, that's very interesting. Mr. Ray, yung pong mga kababayan natin na nagpaplano na, nagbabalak ng pumunta dyan sa Bohol, especially sa Danao Adventure Park ninyo, meron ba kayong gustong banggitin sa kanila para magkaroon sila ng idea kung magkano yung gastusin, magkano ba yung entrance fee dyan? Yes, the entrance fee sa park natin is just 25 pesos. 25 pesos only? Yes, 25 pesos lang. And then when you get in, you choose what activity that you want to do within the park. For example, if you want to do the Swiss Slide, it's just 350 pesos. The plunge is 700 pesos. The caving, 300 pesos. But if you want to do the extreme caves, it's a little bit over 300 pesos. So our prices really, it's just good for the pocket and good for those who are really trying to save up on their vacation, but not save up on the fun factor and all the thrilling rides. So it's very affordable. Going there to the park, it's easy. You can do the public way, public transport, or you can hire your own car or vehicle. All right. Thank you so much, Mr. Ray Donaire, for your time dito sa programa Ang Tipo Kong Negosyo, ha? Yes, At sana marami pa mga kababayan natin ang magtungo sa inyong lugar para i-explore ang Danao, Bohol. Maraming salamat. Yes, you're welcome. Thank you too. Thank you for having me. See you all in Danao. Yes, bye. Bye. Si Mr. Ray Donaire, mga kaibigan, siya po ang Tourism and Marketing Manager ng Extreme Danao Adventure sa Danao, Bohol po yan. Meron na lamang ho tayong 1 minuto bago alas 9 ng umaga, ang bilis ng oras. Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa
ang tipo kong negosyo. Oras na po para sa aming pansamantalang pamaalam at itong programang Ang Tipo Kong Negosyo ang inyong napakinggan hanggang alas 9 na umaga na muli nyo hong maririnig sa next Friday mga kaibigan. Maraming salamat sa aking mga nakatuwang si Miss Marela Jem Castro at si Miss Marjorie Posas. Thank you so much. Sa technical side, thank you so much din kay Engineer Rene Itable at sa ating mga katuwang sa DWBR-FM. Ako po si Tess Ramirez sa ngalan ni Mr. o ni Miss Telma Dumpit Murillo na ating partner. Thank you for listening. Bye! Have a nice weekend. Ingat po kayo. God bless.